Tadhana sa Villa Elizalde nagulantang si Maya de la Rosa sa kanyang pagkagising. Bumalat sa kanya ang hindi pamilyar at malamig na hangin ng Marangyang Suite sa The Manila Peninsula. Kumikirot ang kanyang ulo na parang banibiyak, at higit na nakakagimbal, nasa kama siya ni Mateo Elizalde, ang kilalang-kilalang walang pusong CEO, ang pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo ng negosyo sa Maynila. Pira-piraso at masakit na alaala ang bumalik, ang masamang pagtulak sa kanya ni Chloe Santos, ang kanyang itinuturing na matalik na kaibigan, mula sa hagdan. Ang malalim at medyo paos na boses ni Mateo ang pumutol sa magulong pag-iisip ni Maya. Malamig niyang ipinaalam na si Maya mismo ang pilit na pumasok sa kanyang kwarto, naghubad ng sariling damit, at nagmakaawa ng tulong. Isang pangingilabot ang gumapang sa likod ni Maya. Ang eksenang ito, kaparehong-kapareho ng bangungot 3 taon na ang nakalilipas. Biglang lumapit si Mateo, ang mga matay malalim at mapanuri. Bilang pagtatanggol sa sarili, malakas siyang itinulak ni Maya papalayo at nagpapanak na tumakbo papasok ng banyo. Dinampot niya ang kanyang telepono, at ang numero sa screen ay parang kidlat na tumama sa kanya. Ang petsa 3 taon na ang nakalipas. Si Maya ay muling nabuhay, bumalik sa eksaktong sandali kung kailan nagsimula ang trahedya. Noon, siya ay ipinahamak mismo ng kanyang fiancé na si Angelo Reyes at ng mapanlinlang niyang kaibigang si Chloe Santos, itinulak siya sa kama ni Mateo Elizalde. Ginawa siyang pain, isang kasangkapan para takutin at kikilan ang milyonaryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na magpapakatanga si Maya de la Rosa para mahulog muli sa nakamamatay na patibong na iyon. Sunod-sunod na malalakas na katok sa pinto ang umalingaw-ngaw. Ako na, sabi ni Maya kay Mateo, puno ng determinasyon ang boses. Mabilis niyang isinuot ang bathrobe, binuksan ang pinto at hinarap ang kumpol ng mga reporter kasama ang mga peking mukha ni na Chloe at Angelo. Maya, ayos ka lang ba? Sobra kaming nag-alala, pagkukunwaring pag-aalala ni Chloe. Si Angelo, na may peking itsura ng paghihinagpis, ay malakas na nagsalita sa mga reporter, ang aking mapapangasawa ay pinagsamantalahan. Hahanapin ko ang katarungan para sa kanya. Ngunit si Maya ngayon ay hindi na ang mahinang babae ng nakaraan. Malamig siyang sumagot, ang boses ay umalingaw-ngaw sa maingay na lobby ng elevator, mapapangasawa. Ginoong Angelo, tayo ay dating magkaklase lamang sa paaralan kasama ni Chloe. Sakto namang dumating si Marco, ang kanang kamay ni Mateo, at mabilis na inutusan ang mga reporter na burahin ang lahat ng litrato at video. Galit na hinayla ni Angelo ang braso ni Maya, ngunit hindi siya nag-atubiling bigyan ito ng malakas na sampal. Go! Upang patunayan ang kanyang sinabi at putulin ang lahat ng peking ugnayan, sa pagkabigla ng lahat, lumingon si Maya, hinayla ang kwelyo ni Mateo Elizalde, at binigyan ito ng isang matapang at pampublikong halik sa labi. Tama, pahayag niya, puno ng hamon ang boses, ginamit ko lang ang kaunting kalasinggan para tuparin ang pangarap ng bawat babae sa Maynila ang minsang mapasa akin si Mateo Elizalde. Ngayon, natupad na ang layunin ko. Hindi na tayo magkikita. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at buong kumpiyansang naglakad palayo, iniwan ang isang natutulalang si Mateo Elizalde at ang nagkakagulong mga tao. Ngunit ang imahe ng babaeng iyon, na kapwa malakas at misteryoso, ay malalim na tumatak sa isipan ng malamig na CEO. Pagbalik sa Elizalde Tower, inutusan ni Mateo si Marco na magsagawa ng masusing investigasyon tungkol kay Maya de la Rosa. Isang manipis na profile ang lumabas, maagang namatay ang ina dahil sa sakit sa Makati Med, walang ibang kamag-anak na masasandalan. Isang kaawa-awang nakaraan, ngunit nagtataglay ng kakaibang tatag at lakas ng loob. Samantala, determinado si Maya na gamitin ang pagkakataong ito ng muling pagsilang para baguhin ang kanyang kapalaran. Plano niyang gamitin ang kaalaman mula sa nakaraang buhay para mamuhunan sa Philippine Stock Exchange, PSE. Nagkataong nakasalubong niya si Isabel Bel Gonzales, ang dati niyang kaklase na nanguna sa pambubuli sa kanya.
Mayabang na ipinagmalaki ni Belle na sinabi raw ni Angelo na hihiwalayan na nito si Maya para sa kanya. Nang mapagtanto ang tunay na kulay ng lalaking hindi lang dalawa kundi tatlo ang pinagsasabay, mapaklang ngumiti si Maya, at lalo pang nagdagdag ng gatong sa apoy, at talaga. Pero 3 taon na kaming may malalim na relasyon ni Angelo, hindi iyon basta-basta bibitawan. Nainis si Belle at akmang sasampalin si Maya ng isang matigas na kamay ang pumihil dito. Si Mateo Elizalde pala. Nang makitang akmang tatakas si Maya, hinayla siya nito papunta sa isang eleganteng restaurant sa BGC, Bonifacio Global City. Kagabi, ipinahamak ako, prangkang paliwanag ni Maya, kaya binaliktad ko na lang ang sitwasyon. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Mateo, pananagutan ko ito. Sumingit ng ngiti si Mateo, isang ngiting puno ng ibang kahulugan. Pananagutan. Sige, bayaran mo ang pinsalang moral at sa aking reputasyon. Napakataas ng halaga ko, pero dahil medyo interesante ka, babawasan ko ito 5 milyong piso na lang. Natulala si Maya. Humingi siya ng palugit kay Mateo. Pumayag ito, ngunit may isang kondisyon, kailangan mong tumawag para mag-report sa akin 1 beses bawat linggo. Sa basketball court ng universidad, hindi sinasadyang narinig ni Maya ang pag-uusap sa telepono ni Chloe at Angelo, na nagkukumpirma sa masakit na katotohanang matagal na silang lihim na nagsasama. Sakto namang tumakbo papalapit si Chloe para questionin si Maya kung bakit ito, nagsalita ng kung ano-ano, na nagdulot umano ng hindi pagkakaunawaan kay Mateo. Kasabay nito, lumitaw naman si Angelo, magka-holding hands at sweet kay Belle Gonzalez. Nagsimula ang magandang palabas ng magselos ng husto si Chloe. Tumunog ang telepono ni Maya, si Mateo ang tumatawag. Ngumiti siya at pinatay ang tawag, nagpas siyang panoorin muna ang dula sa harap niya. Sa kabilang linya, nakaramdam si Mateo na mayroong kakaiba, agad niyang inutusan si Marco, imbestigahan mo kung anong pinagkakaabalahan niya ngayon. Tadhana sa Villa Elizalde, pagpapatuloy, ng gabing iyon, pinuntahan ni Maya si Angelo, buong husay na gumanap bilang babaeng napilitan. Alam ni Mateo na may mga reporter sa labas kaya pinilit niya akong itanggi ang relasyon natin. Kailangan kong pumayag na makasama muna siya pansamantala para hindi na niya ungkatin pa yung ginawa nating pag-frame up sa kanya. Naniwala naman si Angelo, iginiit na si Maya lang ang mahal niya pero masyadong makapangyarihan ng pamilya ni Belle, kailangan niya raw iyon para makapagtayo ng sariling kumpanya. Nagkunwaring pumayag si Maya na maghintay. Lingid sa kaalaman niya, ang buong pag-uusap nila ay nai-record na ng mga tauhan ni Mateo. Nag-report pa si Marco, hinihingi ni Maya ang tulong ni Ethan Castillo, isang batang propesor sa ekonomiya at nagmula rin sa marangyang pamilya Castillo, para sa kanyang aplikasyon para mag-aral sa ibang bansa. Sa Naiya Airport, nagpunta si Maya para ihatid si Ethan. Nabanggit nito na may isang matalik na kaibigan din siyang darating para maghatid sa kanya. Natigilan si Maya nang makita kung sino ito si Mateo Elizalde. Mabilis siyang nagdahilang may gagawin at umalis. Pagkaalis ni Maya, saka lamang umamin si Ethan kay Mateo, gusto ko siya. Pagbalik, nag-focus si Maya sa plano niyang kumita ng pera para mabayaran si Mateo sa pamamagitan ng stock investment, gamit ang alaala niya mula sa nakaraang buhay. Sa kabilang banda, nakaupo si Mateo sa meeting room ngunit lumilipad ang isip. 12 araw na ang nakalipas, hindi pa rin tumatawag si Maya sa kanya. Nang ibalita ni Marco na kara-rating lang ni Maya sa Elizalde Tower, lihim na natuwa si Mateo, iniisip na siya ang pinuntahan nito. Ngunit hindi, pumunta siya roon para manghiram ng pera kay Lina, isang itinuturing niyang nakatatandang kapatid. Sakto paglabas ni Maya ng gusali, nag-aabang na si Mateo. Walang sabi-sabing binuhat siya nito ng pabigla, dinala diretso sa kanyang opisina. Bakit hindi ka tumatawag sa akin? Tanong niya, hindi maitago ang inis sa boses. May oras kang ihatid si Ethan Castillo pero wala kang ilang minuto para tumawag. Abala ako sa paghahanap ng perang pambayad sa'yo, sagot ni Maya,
Pilit tinatago ang pagkataranta. Muling ni-save ni Mateo ang numero niya sa telepono ni Maya. Idiniin, tandaan mo, tumawag ka. Kahit isang beses lang sa isang linggo. Sakto namang may nahulog na maliit na kahon ng regalo mula sa bag ni Maya. Ito ang regalong inihanda niya para kay Ethan, ngunit dahil sa sitwasyon, napilitan siyang magsinungaling, para sana sa'yo to. Mabilis pa siyang nagsulat ng mensahe, ikaw ang pinakamagandang pagkakatagpo sa buhay ko. Tiningnan ni Mateo ang sulat, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang umusbong sa kanya, na pagkamalang nagtatapat si Maya sa kanya. Samantala, sa mansyon ng mga Elizalde, si Sofia Gonzalez, ang ate ni Belle, ay sinusubukang makuha ang loob ng lola ni Mateo sa pamamagitan ng pagtatanghal ng isang klasikong kundiman na paborito nito. Labis na nasiyahan si Lola Elizalde, hinihikayat ang apo na pakasalan na agad si Sofia. Dumating si Belle para hanapin ang ate, pinaalalahanan itong mag-ingat kay Maya de la Rosa. May kumpiyansang sumagot si Sofia, ang mga lalaking kasing galing ni Mateo, laging may mga babaeng lumalapit. Mas mabuting alalahanin mo kung paano mo mapapanatiling sa'yo si Angelo. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Belle si Maya. Ang ate ko, si Sofia, ang totoong mapapangasawa ni Ginoong Mateo. Dapat alam mo kung saan ka lulugar at layuan mo siya. Kalmadong ngumiti si Maya, sige ba? Kung may kakayahan ang ate mo na panatilihing sa kanya si Mateo Elizalde, siguraduhin niyang hindi na niya ako hahanap-hanapin pa. Pagkatapos, tila aksidenteng ibinunyag, narinig ko palang nagsasama na sina Angelo at Chloe Santos. Ang password yata sa apartment ni Angelo ay, matalino niyang ibinunyag kay Belle ang password ng bahay kung saan nakatira sina Angelo at Chloe. Nagngit-ngit sa galit si Belle. Para patunayang siya lang ang mahal ni Angelo, nanunumpa siyang, pupuntahan ko siya ngayon din at papalitan ko ang password ng birthday ko. Pinanood ni Maya ang papalayong si Belle na nag-aapoy sa galit, isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang dula ng kanyang paghihiganti at pagbawi sa kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Gaya ng inaasahan ni Maya de la Rosa, sumugod si Belle Gonzalez sa apartment na inuupahan ni Angelo Reyes. Bumukas ang pinto, at ang tanawing tumambad sa kanya ay hindi masukat ang pait, magkayakap sina Angelo at Chloe Santos sa kama. Umalingaw-ngaw ang mga sigawan at basagan. Si Angelo, bilang tipikal na duwag, ay mabilis na isinisi ang lahat kay Chloe, na ito raw ang nangakit sa kanya. Makalipas ang 2 araw, nagpunta si Maya sa Street Lux Medical Center. Naroon si Chloe, mapatla at nanghihina. Isang hindi inaasahang pagkalaglag bunga ng pag-aaway nila ni Belle. Pumasok si Maya, may pekeng pag-aalala sa mukha, maingat na hindi ipinahalata na alam niya kung sino ang ama ng bata. Chloe, nabalitaan ko, na-shock ako, hinawakan ni Maya ang kamay ng dating kaibigan, bakit umabot sa ganito? Bahagya siyang bumantong hininga, ang totoo, nagpapanggap lang kami ni Angelo na naghiwalay. Kailangan niya ang impluwensya ng pamilya Gonzalez para sa career niya. Nangako siya, kapag naging matagumpay ang startup company niya, babalik siya agad para pakasalan ako. Bawat salita ay parang patalim na lalong nagpapasakit sa sugatan ng puso ni Chloe. Samantala, sa Elizalde Tower, hindi mapakali si Mateo Elizalde sa paghihintay. Sa wakas, tumunog din ang telepono na may pamilyar na numero. Umalingaw-ngaw ang boses ni Maya, kahit ilang maikling pangungusap lang, sapat na iyon para gamaan ang pakiramdam ng CEO. Bukas, pumunta ka rito, utos niya, hindi maitago ang pananabik sa boses. Kinabukasan, sa lobby ng Elizalde Tower, hindi sinasadyang nagkasalubong sina Maya at Sofia Gonzalez. May mapagmataas na itsura, hinarang ni Sofia si Maya. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na umakyat sa 22nd floor? Executive area ito. Sakto namang lumabas si Mateo mula sa kanyang pribadong elevator. Ako ang nagbigay ng permiso, malamig niyang sabi, hindi man lang sinulyapan si Sofia.
Natural niyang ipinulupot ang braso sa baywang ni Maya. Pilit na pinanatili ni Sofia ang ngiti. Iniabot ang isang kahon ng mag-agarang macaron. Mateo, gumawa ako ng konting ban para sa'yo. Hindi kailangan, tinabig ito ni Mateo. Hinayla si Maya papasok ng elevator. Uwi na tayo. Tadhana sa Villa Elizalde, pagpapatuloy, sumara ang pinto ng elevator. Iniwan si Sofia na nangingitim ang mukha sa galit at kahihiyan. Ang Villa Elizalde, ang marangyang mansyon sa tabi ng Ilog Pasig, ay lumitaw sa kanilang harapan. Ang nakakagimbal na alaala ng kanyang hindi makatarungang pagkamatay sa nakaraang buhay sa mismong lugar na ito ay biglang bumalik, na nagpang-inag kay Maya. At pagkatapos, nakita niya ang mayordoma, si Aling Nena. Siya mismo, isa sa mga taong nagtulak sa kanya sa kamatayan. Sa sobrang pagpapanip, umatras si Maya, putlang-putla ang mukha. Nang makita ang takot sa mukha ni Maya, kumunat ang noo ni Mateo at agad niyang inutusan si Aling Nena, lumabas ka. Pagkatapos ay lumingon siya para saluhin si Maya na napasuray-suray. Ang mga pira-pirasong madugong alaala, ang kataksilan, ang sakit, lahat ay parang isang tsunami na lumamon sa kanya. Nawalan ng malay si Maya sa matitibay na bisig ni Mateo. Nang magising si Maya, nakita niyang nakahiga siya sa malaking kama sa silid ni Mateo. Nakaupo ito sa tabi niya, may komplikadong tingin sa mga mata. Bakit ka labis na natatakot sa tuwing nakikita mo ako, o si Aling Nena? Ako, takot ako sa kanya, pabulong na sabi ni Maya, sinusubukang kumalma. Plano mo bang ikulong ako dito sa Villa Elizalde? Bahagyang napabuntong hininga si Mateo. Hindi, marahan niyang sabi, gusto ko lang sanang bigyan ka ng sorpresa. Tumingin siya ng malalim sa mga mata nito. Ang boses ay naging hindi pangkaraniwang malambing. Maya, ikaw rin ang pinakamagandang pagkakatagpo ko. Kung hindi mo gusto ang Villa Elizalde, hindi na tayo pupunta rito. Kung ano man ang gusto mo, kaya kong ibigay. Basta't manatili ka sa tabi ko, ang utang na 5 milyong piso, ituring mo nang wala iyon. Huminto siya, may bahid ng hiya, pasensya na kung medyo biglaan. Ako, hindi pa ako nanligaw kahit kailan, kaya hindi ko alam kung paano. Nalito si Maya. Ang Mateo ngayon ay ibang-iba sa baliw na kontrolador sa kanyang mga alaala. Ang sinseridad, o kakulaitan, na ito ay bahagyang nagpatinag sa kanya, ngunit mabilis siyang hinayla pabalik sa realidad ng kanyang isipan. Hindi nagtagal, tinawagan ni Chloe si Maya, mahina ang boses sa telepono, nais humingi ng tulong na makakuha ng posisyon sa Elizalde Corporation. Chloe, sagot ni Maya, puno ng pekeng pakikiramay. Ang boses, ang Elizalde Corp ay kumukuha lamang ng mga pinakamagagaling sa larangan ng ekonomiya, mga bagong graduate na tulad natin, paano tayo magkakaroon ng pag-asa? Bukod pa riyan, ang pagsama ko sa kanya, madalas ay para lang uminom ng tsaa, mamili, gumastos, hindi ako nakikialam sa mga usaping pangnegosyo. Huminto siya, tila aksidenteng nadulas, narinig ko nga pala siyang nabanggit kamakailan na pinag-aaralan nilang bilhin ang kumpanyang Nexus Electronics. Ang mahalagang impormasyong ito ay agad na ipinarating ni Chloe kay Angelo habang hinihila niya ang kanyang pagod na katawan pabalik sa murang hotel na pansamantalang tinutuluyan ni Angelo. Pagkarinig ni Angelo, nagningning ang kanyang mga mata. Nexus Electronics. Kung makakauna siya ng isang hakbang at mamuhunan sa kumpanyang ito bago pa kumilos ang Elizalde Corp, kikita siya ng malaking halaga, sapat na para makatayo siya sa sarili niyang mga paa nang hindi na kailangang yumuko pa sa mga Gonzales. Samantala, pinuntahan ni Aling Nena si Sofia Gonzales upang i-report ang pagpapatalsik sa kanya mula sa Villa Elizalde. Lumalabas na ang taong nasa likod ng mayordomang ito ay walang iba kundi ang panganay na anak ng mga Gonzales. Sinimulan ni Maya ang kanyang susunod na plano. Nag-ayos siya ng isang pulong kasama ang may-ari ng Nexus Electronics, si Mr. Huang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinadya niyang sagutin ang tawag mula kay Mateo. Hello,
Sagot niya, matamis ang boses. Sa kabilang linya, nauutal si Mateo, Maya, sa darating na weekend, libre ka ba? Tayo, magde-date ba tayo? Humajek-jek si Maya, sinulyapan si Mr. Huang na mausisang nakikinig, sige, gusto rin kitang makita. Akala ni Mateo ay natinag na niya si Maya dahil sa kanyang sinseridad. Lingid sa kanyang kaalaman, umaarte lamang ito ng isang malapit na eksena para magkaroon ng kredibilidad sa harap ng potensyal na kasosyo sa negosyo. Kasabay nito, nag-report si Marco kay Mateo, Sir, kalalagay lang ni MS. Maya ng malaking investment sa Asher Films. Ang stocks ng kumpanyang ito ay biglang tumataas. Huminto si Marco, idinagdag, at kagagaling lang niya sa pakikipagkita kay Mr. Huang ng Nexus Electronics. Natigilan si Mateo. Ang tawag kanina, pag-arte lang ba iyon? Alam na alam niya ang sitwasyon ng Nexus Electronics, isang kumpanyang malapit ng bumagsak. Ngunit isang makasariling ideya ang pumasok sa isip niya, kung sasabihin niya kay Maya ang katotohanan, at makakalikom ito ng sapat na pambayad sa utang, iiwan ba siya nito agad? Ang hindi tiyak na takot na mawala siya ang nagpatahimik sa kanya. Sa mansyon ng mga Gonzales, masayang ibinalita ni Belle sa kanyang ate, Ate Sofia, pumayag na si Papa na mag-invest sa Nexus ayon sa plano ni Angelo. Kumunat ang noo ni Sofia. Saan nakuha ni Angelo ang sikretong impormasyon ng Elizalde Corp? Siguradong galing kay Maya. Patunay iyon na nag-uusap pa rin sila. Kahit hindi sila magkapatid sa ina, ayaw pa rin ni Sofia na maapi ang kanyang kapatid. Nag-utos siyang imbestigahang mabuti ang nakaraan ni Maya de la Rosa. Ang impormasyong bumalik, nagmula si Maya sa Barangay Santa Clara, isang luma at mahirap na lugar at kabalintunaan, iyon mismo ang lupang planong i-demolish ng Gonzales Holdings. Isang masamang plano ang nabuo sa isip ni Sofia. Pagsapit ng weekend, naghanda si Maya ng damit para sa date nila ni Mateo. Sa loob ng marangyang sasakyan, hindi maitago ni Mateo ang pananabik. Naghanda siya ng isang romantikong gabi. Ngunit, naghintay siya ng naghintay sa restaurant, hanggang sa sumindi na ang mga ilaw sa kalsada, wala pa ring anino ni Maya. Sakto namang tumawag si Marco, nagmamadali ang boses, Sir. Ang dating tinitirhan ni MS, Maya sa Barangay Santa Clara, biglang giniba. Natigilan si Mateo. Agad niyang naunawaan ang nangyayari. Papunta na si Maya sa kanilang tagpuan nang matanggap niya ang masamang balita. Ang bahay niya, kung saan nakatago ang urna ng abo at ang iilang natitirang alaala ng kanyang yumaong ina, ay naglaho na parang bula. Nagmamadali siyang pumunta sa Barangay Santa Clara na parang wala sa sarili. Natagpuan siya ni Mateo doon, sa gitna ng mga guho at kalat, sa ilalim ng malakas na ulan ng hapon sa Maynila. Napaluhod si Maya, humahagulgol. Ang maliliit niyang kamay ay walang magawang naghahalukay sa mga pinagguhuan. Nanay, Nay, nakita niya si Mateo, ang mga matay desperado, tulad ng taong nalulunod na nakakapit sa patalim. Mateo, pakiusap, tulungan mo akong hanapin si Nanay, parang awa mo na. Ang bakal na puso ni Mateo ay tila piniga. Hindi pa niya kailanman nakita si Maya na ganito kaina at wasak ang puso. Mabilis niyang hinubad ang kanyang coat, ipinatong sa balikat nito, at binuhat siya. Uwi muna tayo. Pagdating sa Villa Elizalde, mataas ang lagnat ni Maya at nagdedeliryo, ngunit mahigpit pa ring hawak ang kamay ni Mateo, na para bang natatakot na sa sandaling bumitaw, ang nag-iisang init na ito ay maglalaho rin. Hindi umalis si Mateo, nanatili siya sa tabi nito. Personal siyang inalagaan, at nagpuyat buong gabi. Kinaumagahan, nagising si Maya at nakitang nasa loob siya ng mga bisig ni Mateo. Nagulat siyang akmang babangon ngunit pinigilan siya nito. Huwag kang mag-alala, mabilis niyang paliwanag, ang babaeng katulong na ang nagpalit ng damit mo at nagpuna sa iyo. Itinuro niya ang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nasa bedside table, pinahanap kong maigi sa mga guho. Ito ang mga natira. Nanginginig na binuksan ni Maya ang kahon.
Nasa loob ang urn ang luwad na naglalaman ng abo ng kanyang ina, basag na, at ilang sunog na mga gamit. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Sino? Sino ang gumawa nito? Pumasok si Marco, magalang na nag-report, Ms. Maya. Ayon sa paunang investigasyon, ang utos na give-in ay galing sa Gonzales Holdings. Gonzales. Ang pangalang iyon ay parang apoy na nagsindi sa galit ni Maya. Nag-aapoy sa galit ang mga mata niya. Bigla siyang tumayo, akmang susugod palabas. Maya, tumigil ka. Mahigpit siyang hinawakan ni Mateo. Anong gagawin mo? Haharapin mo sila ng mag-isa. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang boses ay mas matatag kaysa dati, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong protektahan kita. Kinabukasan, naiinig ang mundo ng pananalapi sa Maynila. Biglang inanunsyo ng Elizalde Corporation ang pagputol sa lahat ng strategic partnership nila sa Gonzales Holdings, kahit pa mga hulugan ito ng pagkalugi ng daan-daang milyong peso. Ang malaking dagok na ito ay agad na pumutol sa daloy ng kapital ng mga Gonzales, itinulak ang dating makapangyarihang grupo sa bingit ng pagkalugi. Tadhana sa Villa Elizalde, pagpapatuloy, nagmamadaling pinuntahan ni Sofia Gonzales si Lola Elizalde, ang lola ni Mateo, umiiyak at nagmamakaawa, hinihiling na kausapin nito ang apo para mapigilan ito. Alam ko pong naging padalos-dalos si Belle sa kagustuhang tulungan ako, pero hindi ko inasahang gagawin ito ni Mateo dahil lang sa Maya na yon. Kumunat ang noo ni Lola Elizalde, nangakong hindi hahayaang gumawa ng kalokohan ang apo. Habang nagkakagulo ang pamilya Gonzales dahil sa krisis, muling pinuntahan ni Maya si Angelo. Angelo, bulong niya, tila may sikreto. Nalaman ko lang na may isa pang malaking tao na palihim na bumibili ng shares ng Nexus Electronics. Kung makakakuha ka ng malaking bahagi bago pa opisyal na may lista sa stock market ang Nexus pagkatapos itong mabili, siguradong tatubo ka ng malaki. Nag-aalangan si Angelo, narinig kong interesado rin mismo si Mateo Elizalde sa Nexus. Bakit hindi pa siya kumikilos hanggang ngayon? Bahagyang ngumiti si Maya, bumili na siya, pero sa pangalan ko. Ibinaba niya ang boses, nagtayo pa nga siya ng sarili kong holding company para hawakan ang mga shares na iyon, ang pangalan ay Maya Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Angelo. Maya Holdings. Kilala niya ang pangalang iyon ang pinakamalaking bagong shareholder ng Nexus Electronics. Maya, pwede mo bang ibenta sa akin ang shares ng Maya Holdings? Nagpakita ng pag-aalangan si Maya, nasa pangalan ko nga ang kumpanya, pero mga tauhan ni Ginoong Mateo ang may hawak sa lahat ng operasyon. Ako, susubukan kong humanap ng paraan. Pero alam mo naman, hindi madali ito. Isang bagong patibong, mas masalimuot, ang inihahanda. Maaaring medyo mataas ang presyo. Sabi ni Maya de la Rosa, ang tono ay tila may panghihinayang at panunubok. Nang makitang ang dati niyang nobya ay mabait pa rin sa kanya, muling umiral ang murang pagnanasa ni Angelo Reyes. Lumapit siya, balak gamitin ang katawan para magpasalamat. Umatras si Maya, nanlalamig ang mga mata, ngunit pilit pa ring lumapit si Angelo. Sakto namang bumukas ang pinto. Lumitaw si Mateo Elizalde na parang isang tagapagligtas, malakas na hinayla si Maya sa likuran niya, ang mga matay kasing talam ng kutsilyo habang tinitingnan si Angelo. Uwi na tayo, utos ni Mateo, boses na hindi tumatanggap ng pagtutol, habang hinihila si Maya paalis. Sa loob ng sasakyan, mabigat ang tensyon. Pagdating sa Villa Elizalde, sa wakas ay sumabog si Mateo, bakit ba lagi mong inilalagay ang sarili mo sa panganib? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Hayaan mo akong ayusin ang sarili kong mga problema, matigas na sagot ni Maya, puno ng tinik ang boses. Ayokong madumihan ang mga kamay mo. Galit ako kay Angelo Reyes, galit ako sa mga Gonzales. Kailangan kong personal na makapaghiganti sa kanila para matahimik ako. Nag-aalab sa hindi maitagong puot ang kanyang mga mata. Tumingin ng malalim si Mateo sa mga mata niya, isang bahid ng sakit ang dumaan.
Naiintindihan niya ang galit na iyon, ngunit natatakot din siyang masaktan nito ang sarili. Samantala, si Angelo, matapos mapahiya ni Mateo, ay bumalik kay Bel Gonzales para manghiram pa ng pera para sa shares ng Nexus Electronics. Ngunit ang pamilya Gonzales ay nasa bingit ng pagkalugi dahil sa parusa ng Elizalde Corp. Paano pa magkakaroon ng pera si Bel para sa kanya? Sa desperasyon, nilapitan ni Angelo si Mr. Tan, isang kilalang talamaksa. Mundo ng underground business, nangangakong ibibigay ang kita pati na rin ang ganda kung papahiramin siya nito. Ang plano niya ay lasingin si Chloe Santos at linlangin itong pagsilbihan si Mr. Tan. Ilang araw ang lumipas, inimbitahan ni Mateo si Maya para sa isang hapunan sa isang restaurant na tanaw ang Manila Bay. Sa unang pagkakataon, napansin niyang tila komportable at relax ito kapag kasama siya. Sa gitna ng pagkain, bigla siyang nagtanong, Maya, paano kung malaman mong ang taong katabi mo ay nagtatago ng isang napakaseryosong sikreto? Natigilan si Maya, bahagyang nanginig ang kopete sa kanyang kamay. Naisip niya ang sarili, ang mga sikretong itinatago niya. Minsan, dahan-dahan niyang sagot, ang pagtatago ay hindi naman masama. Kung iyon ay taong mahalaga sa akin, handa akong subukang unawain at pagkatiwalaan sila. Tumingala siya kay Mateo, sana maniwala ka na ako mismo ay karapat-dapat mahalin. Tadhana sa Villa Elizalde, pagpapatuloy at wakas, naging malambing ang mga mata ni Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit nang mapansin niyang hindi pa talaga handa si Maya para sa mas malapit na interaksyon, huminto siya, saka yumuko, para atali ang sintas ng sapatos nitong nakalas. Isang maliit na kilos ngunit puno ng delikadesa at respeto. Kinabukasan, sabay-sabay na laman ng mga balita sa ekonomiya, ang Nexus Electronics ay bigong-bigo sa kanilang IPO, baon sa malaking utang, at nahaharap sa panganib na malugi. Kasabay nito, nag-report si Marco kay Mateo, Sir, binili ni MS. Maya ang lahat ng shares ng Nexus sa napakamurang halaga bago pa pumutok ang balita, at halos agad ding ibinenta muli, sa Gonzales Holdings, kung saan ang legal na kinatawan na pumirma sa kontrata ay si Angelo Reyes. Napatawa si Mateo, isang tawang may halong paghanga at kaunting kawalan ng magawa. Marco, sabi niya, mula ngayon, huwag na huwag mong susubukang galitin si Maya de la Rosa. Masyado siyang malalim at hindi mo mahuhulaan. Bagay na bagay kami. Sa mansyon ng mga Gonzales, galit na sinisigawan ni Don Gonzales ang bunsong anak na si Bel dahil sa katangahan nitong ibinigay ang natitirang kakarampot na pera ng pamilya sa isang walang kwentang lalaki tulad ni Angelo. Malamig na pinakalma ni Sofia Gonzales ang ama, Itay, huwag kayong mag-alala, nakalatag na ang bitag ko. Magbabayad si Angelo Reyes. Sa desperasyon, pinuntahan ni Angelo si Chloe, na ngayon ay nasa isang maruming paupahang kwarto. Nagmakaawa siya, halos lumuhad pa, na pagsilbihan ni Chloe si Mr. Tan para makakuha ng impormasyon o tulong na makakapagligtas sa kanya. Tiningnan ni Chloe ang lalaking minsan niyang minahal ng lubos, na ngayon ay sukdulan na ang kababaan. Ang lahat ng pagmamahal ay naging puot. Sa tindi ng galit at sakit, inatake niya si Angelo. Sa huli, kinailangan harapin ni Chloe ang parusa ng batas. Ang kinalabasang ito ay hindi inaasahan ni Maya. Ang gusto niya lang ay malugi at masira ang pangalan ni Angelo. Hindi niya kailanman ninais na itulak si Chloe sa kulungan. Inalo siya ni Lina, kung anong itinanim nila, iyon din ang aanihin nila Maya, hindi mo kasalanan iyon. Nagpunta si Maya sa Villa Elizalde. Nakatayo si Mateo sa balkonahe, nakatanaw sa ilog Pasig. Lumingon ito at marahang niyakap siya mula sa likod. Bakit mo gustong bumalik dito? Dahil may isang bagay pa akong kailangang tapusin dito, bulong ni Maya, saka humarap dito. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Mateo Elizalde, ikaw, gusto mo ba ako? Hindi nagatubili si Mateo. Oo, sabi niya, matatag ang boses. Mula nang una kitang makita ulit sa hotel room na iyon,
Nabihag mo na ang puso ko. Kahit hindi pa kita tuluyang naangkin, lagi akong natatakot na mawala ka. Laging may ganitong kakaibang pakiramdam ng pamilyaridad, iniisip ko pa nga kung nagkakilala na ba tayo sa nakaraang buhay. Hinigpitan niya ng bahagya ang yakap, sisiguraduhin ko, kahit ilang beses pa kitang makita ulit, mamahalin pa rin kita sa unang tingin. Kaya, Maya, pwede mo na ba akong mahalin? Binuhat niya ito, dinala sa silid tulugan, at inihiga sa kama. Dahan-dahan siyang yumuko, ngunit nang maramdaman ang paninigas ng katawan nito, bahagya siyang itinulak ni Maya. Agad na huminto si Mateo. Pasensya na, sabi niya, puno ng pag-aalala ang boses. Hindi ko alam kung anong nangyari na nagdudulot sa iyo ng ganitong takot, pero sigurado akong hinding-hindi kita sasaktan. Ang sinseridad at pasensya ni Mateo ay umabot sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Maya. Ang pag-ibig, na dating natatabunan ng takot at puot, ay nagsimulang umusbong ng malakas. Kusa niyang iniunat ang mga braso, niyakap ang leeg nito, at tinapos ang takot sa pamamagitan ng isang malalim na halik. Nais ni Mateo na isapubliko ang kanilang relasyon, nais niyang maging opisyal na bahagi ito ng kanyang buhay. Nagpasya siyang ipakilala ito sa kanyang pamilya, lalo na kay Lola Elizalde, na lubos niyang iginagalang. Medyo kinabahan si Maya, hindi pa niya nakikilala ang lola nito. Pinakalma siya ni Mateo, huwag kang mag-alala, nandito ako. Sa pangunahing mansyon ng mga Elizalde, habang nauna si Mateo para batiin ang lola, hindi inaasahang nakasalubong ni Maya si Sofia Gonzales. Sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng pagpapakilala ng katulong, nalaman niyang si Sofia pala ang panganay na anak ng mga Gonzales, at siya rin ang nasa likod ng mga kilos ni Aling Nena. Oh, tingnan mo nga naman, mapaklang ngumiti si Sofia, puno ng pang-iinsulto ang boses. Ang pobreng Cinderella, nakarating pa talaga dito. Huwag kang masyadong umasa, maliit na bagay. Ang tarangkahan ng mansyon ng mga Elizalde ay hindi basta-basta napapasok. Ako ang kasintahan ni Mateo, walang kagatol-gatol na sagot ni Maya. Pumunta ako rito para ipakilala sa pamilya niya. Kasintahan. Muling tumawa si Sofia. Sa tingin mo ba tatanggapin ka ng lola niya? Isang babaeng galing sa kung saang sulok lang, na may madilim na nakaraan. Lalong lumapit si Sofia, bumubulong na parang ahas, alam ko ang lahat tungkol sa'yo, Maya de la Rosa. Alam ko kung saan ka nanggaling. Isang maling galaw mo lang, at sisiguraduhin kung hindi ka na makakabangon pa. Ngunit bago pa makasagot si Maya, isang matigas ngunit may edad ng boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ni Sofia. Sofia, sapat na iyan. Si Lola Elizalde, na may tindig pa ring marangal sa kabila ng edad, ay lumakad palapit, ang mga matay matalas na nakatutok kay Sofia bago bumaling kay Maya. May pagtatasa sa kanyang tingin, ngunit walang mali siya. Ikaw si Maya de la Rosa, tanong ng matanda. Tumango si Maya, pinipilit panatilihin ang respeto sa kabila ng tensyon. Opo, Lola. Sakto namang lumabas si Mateo, nakakunot ang noo nang makita ang eksena. Lola, anong nangyayari dito? Lumapit siya at tumabi kay Maya, ang braso'y maprotektang inakbay dito. Wala naman, apo, sagot ni Lola Elizalde, ang tingin ay hindi inaalis kay Maya. Kinikilala ko lang ang babaeng nagpatibok muli sa puso mo. Tumingin siya kay Sofia. Sofia, umuwi ka na. May mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Namutla si Sofia ngunit hindi nang ahas sumuwi. Nagbigay siya ng isang huling masamang tingin kay Maya bago tumalikod at umalis. Humarap si Lola Elizalde kina Mateo at Maya. Hali kayo sa loob. Marami tayong dapat pag-usapan. Sa loob ng marangyang sala, sa harap ni Lola Elizalde, inilahad ni Maya ang kanyang nakaraan, ang mga paghihirap, ang mga pagkakamali, at ang pagnanais niyang magbago. Hindi niya itinago ang mga ginawa niya laban sa mga Gonzales at kay Angelo, ngunit ipinaliwanag niya ang mga dahilan sa likod nito, ang pagtataksil at ang sakit na idinulot sa kanya. Tahimik na nakinig si Lola Elizalde.
Pagkatapos, tumingin siya kay Mateo. Apo, sigurado ka ba sa kanya? Opo, Lola. Walang pag-aalinlangang sagot ni Mateo. Ang mga matay nakatuon kay Maya, puno ng pagmamahal. Siya po ang gusto kong makasama habang buhay. Napabuntong hininga ang matanda, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung gayon, sino ako para tumutol? Tumingin siya kay Maya. Bawat tao ay may nakaraan, hiha. Ang mahalaga ay kung paano mo hinaharap ang kasalukuyan at hinuhubog ang kinabukasan. Nakikita ko ang katatagan sa iyong mga mata. At nakikita kong mahal ka ng apo ko. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Maligayang pagdating sa pamilya Elizalde, Maya de la Rosa. Naiyak si Maya sa tuwa at ginhawa. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, natagpuan niya hindi lamang ang pag-ibig kundi pati na rin ang isang pamilya. Niyakap niya ang matanda, kasunod ang mahigpit na yakap mula kay Mateo. Ang tadhana, na minsay naging malupit, ay nagbigay daan sa isang bagong simula. Sa Villa Elizalde, kung saan minsan nang natapos ang kanyang buhay, ngayon ay nagsisimula ang isang bagong kabanata, isang kabanatang puno ng pag-ibig, pagpapatawad, at pangako ng isang masayang kinabukasan sa piling ni Mateo Elizalde. Tadhana sa Villa Elizalde, pagpapatuloy, mapaklang ngumiti si Sofia. Ang boses ay puno ng pekeng awa, kaawa-awa ka naman, isang ulila, nabubuhay lamang sa pag-asa sa mga lalaki. Ah, alam mo ba, ang iyong ina-inahan, ang babaeng iyon na dukhang-dukha, ay pinulot ka lang pala. Kaya naman, kahit ibenta niya ang barong-barong sa barangay Santa Clara sa aming pamilyang Gonzales, hindi niya kailangan ang pahintulot mo. Bawat salita ni Sofia ay parang karayom na tumutusok sa pagkatao ni Maya. Sakto namang lumabas si Lola Elizalde at ang ina ni Mateo. Kabaligtaran sa inaasahan ni Sofia, sila ay ngumiti ng mainit at lumapit para hawakan ang kamay ni Maya. Apo sa tuhod, sa wakas ay nakita ka na rin namin, sabi ni Lola Elizalde, puno ng emosyon ang boses. At doon, ang nakagugulat na sikreto ay nabunyag. Maaga pa nilang natuklasan na si Maya pala ang nawawalang anak ng marangal na pamilyang De la Torre. Isinalaysay ni Lola Elizalde ang nakaraan, ang pamilya Elizalde at De la Torre ay matalik na magkaibigan sa loob ng maraming henerasyon. Kinupkop niya bilang anak-anakan ang tunay na ina ni Maya. Ngunit isang malagim na sunog. Maraming taon na ang nakalilipas ang kumitil sa mga magulang ni Maya, at ang katawan ng nag-iisang anak na babae ay hindi na natagpuan. Hanggang sa nag-imbestiga siya tungkol sa kasintahan ni Mateo, nakita ang litrato ni Maya, at natigilan dahil kamukhang kamukha nito ang kanyang yumaong anak-anakan. Lihim niyang inutusan si Mateo na kumuha ng buhok ni Maya para sa DNA test kasama ang mga natitirang kaanak ng De la Torre. Ang resulta, walang duda, si Maya ang huling tagapagmana ng angkan ng De la Torre. Pagbalik sa pribadong silid ni Mateo, niyakap niya si Maya at marahang humingi ng paumanhin sa paglilihim tungkol sa DNA test. Umiling si Maya, nangingilid ang luha, si nanay, kahit hindi kami kadugo, mahal na mahal niya talaga ako. Ginawa niya ang lahat, para lang mabuhay ako tulad ng ibang mga bata. Hindi ang dugo ang basehan ng lahat, Maya, malambing na sabi ni Mateo. Ilang pamilya ba ang magkadugo nga pero malayo naman ang loob sa isa't isa. Kumpara sa kanila, mas masaya pa kayo ng ina-inahan mo. Tumingin siya ng malalim sa mga mata nito, para sa'yo, ang iyong ina-inahan ang pinakamamahal mo. At para sa akin, ikaw ang magpakailanman kong pinakamamahal. Sinabi ni Mateo na si Lola Elizalde ang nangasiwa sa napakalaking yaman ng pamilya De la Torre sa ngalan nila sa mga nagdaang taon. Ngayong natagpuan na si Maya, nais na niyang ilipat ang lahat ng ito sa kanya. Ilang araw ang lumipas, pumasok si Mateo sa silid at nagulat nang makitang bumili si Maya ng napakaraming mamahaling damit, alahas, ngunit hindi para sa sarili, kundi para palamutian lamang ang mga stuffed toy. Mapaglarong ngumiti si Maya, sinadya ko yan. Kailangan kong ipakita na maayos at marangya ang buhay ko,
para maniwala si Lola na hindi ko kailangan agad ang yaman na yun, at hindi niya ipipilit agad na ibigay sa akin. Napatawa si Mateo, napailing na lang sa kakulaitan nito. Kahit hindi mo tanggapin ang perang yun, sobra-sobra pa rin ang kakayahan kong buhayin ka habang buhay. Ngunit nagtanong din siya dahil sa kuryusidad, pero magsabi ka nga ng totoo, paano mo napapatakbo ang Maya Holdings? Paano ka naging isang kinatatakutang dark horse sa mundo ng financial investment sa loob lang ng maikling panahon? Swerte lang, kibit balikat ni Maya. Umamin ka, kiniliti siya ni Mateo. Sakto namang tumunog ang telepono ni Maya. Si Ethan Castillo. Nagbalita siyang nakabalik na siya sa bansa at nais siyang makita. Nang marinig ang pangalan ni Ethan, kumulo ang dugo ni Mateo sa selos. Inagaw niya ang telepono, malamig ang boses, abala si Maya, hindi kanya makikita. Saka siya tumingin kay Maya, kitang-kita ang poses ibong tingin, kanselahin mo ang usapan ninyo. Ang biglaang pagkontrol na ito, ang mapanupil na tingin, kaparehong-kapareho ni Mateo sa nakaraang buhay. Isang pangingilabot ang gumapang sa likod ni Maya, ang takot na akala niya ay natutulog na ay muling nagising. Ang poses ibong tingin ni Mateo Elizalde, ang biglaang pagkontrol lahat ay parang malamig na tubig na ibinuhos kay Maya de la Rosa, binuhay ang multo ng nakakagimbal na nakaraan. Isang pakiramdam ng pagkakasakal ang bumalat sa kanya. Pagkatapos noon, inutusan ni Mateo ang mga bodyguard, ginawang isang kulungang ginto ang Villa Elizalde, hindi pinapayagan si Maya na umalis kahit kalahating hakbang. Habang nasa sasakyan papuntang Elizalde Tower, malamig na kinuha ni Mateo ang telepono ni Maya nang tumawag muli si Ethan Castillo. Ethan Castillo, nagyayelo ang boses ni Mateo, mula ngayon, huwag mo nang guluhin pa si Maya. Ang mahal niya at pinili ay ako. Ginoong Elizalde, kalmado ngunit matigas ding sagot ni Ethan, inaalis mo ang karapatan niyang pumili. Ang mga salita ni Ethan ay tila tumama sa malalim na pangamba ni Mateo. Naalala niya kagabi, nang hindi sinasadyang mapagmasdan niyang mabuti ang fountain pen na regalo ni Maya ang Reg Along nagsinungaling siyang para sa kanya. Sa katawan ng pen, na may pino at masining na ukit, ay dalawang letrang magkakabit, E.C. Ethan Castillo. Ang galit at selos ay sumiklab ng husto. Habang nakakulong sa marangyang mansyon, pilit pa ring kumakapit si Maya sa kakarampot na tiwalang nagbago na ang Mateo ngayon. Nang marinig ang tunog ng sasakyan sa labas ng tarangkahan, masaya siyang tumakbo palabas, umaasang si Mateo iyon. Ngunit ang bumaba ng sasakyan ay si Ethan. Nilabag niya ang mga bantay para makita siya. Maya, mabilis na sabi ni Ethan, puno ng pag-aalala ang mga mata, narinig ko na ang lahat, tungkol sa pagiging tagapagmana mo ng Delatore, at pati na rin ang tungkol sa relasyon ninyo ni Mateo. Pero wala siyang karapatang limitahan ang personal mong kalayaan ng ganito. Inabot niya ang isang folder ng mga dokumento. Nakakuha ako ng full scholarship para sa iyo sa isang kilalang universidad sa ibang bansa. Sumama ka sa akin, Maya. Umalis ka rito. Bilang guro na dating gamabay sa kanya, taimtim na nagpayo si Ethan, huwag mong isuko ang iyong mga pangarap at kinabukasan para sa kahit na sino. Sakto, namang humarurot ang sasakyan ni Mateo. Bumaba siya, ang mukha'y nagdidilim sa galit. Walang sabi-sabing sinuntok niya ng diretso sa mukha si Ethan. Hindi siya aalis kahit saan, sigaw ni Mateo. Ang student exchange program ng paaralan niya, matagal nang nakansela. Tiningnan niya si Ethan ng may hamon, gusto mo lang siyang ilayo sa akin. Oo, pinunasan ni Ethan ang dugo sa gilid ng labi, tumayo ng tuwid at hinarap si Mateo. Ikaw mismo ang pumilit sa principal na kanselahin ang pagkakataon ni Maya na mag-aral sa ibang bansa, hindi ba? Ang mga salita ni Ethan ay parang kutsilyong tumarak sa puso ni Maya. Tumingin siya kay Mateo nang may pagkadismaya, napagtanto ang tunay na mukha na pilit niyang itinatanggi. Ang pagkontrol ay hindi kailanman nawala. Lagi siyang dumarating sa tamang oras na kailangan niya, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil hindi siya tumigil sa pagsubaybay sa kanya.
Leo H. Yuthen, ay hindi pala, Mateo Elizalde. Mapait na tumawa si Maya, nangingilid ang luha, isa lang pala akong laruan na nasa ilalim ng kontrol mo, tama ba? Tumawa man ako o umiyak, wala kang pakialam. Basta't sumuwi ako sa gusto mo, handa mong alisin ang lahat sa akin ng walang palem. Ikaw, demonyo ka. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata, puno ng determinasyon ang boses. Ibabalik ko talaga ang 5 milyong piso na yun. Makakaalis din ako sa kontrol mo. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at pumasok sa mansyon, iniwan ang 2 lalaki at ang tensyonadong hangin na halos hindi na mayangan. Pagbalik sa kumpanya, malamig na ibinigay ni Mateo ang fountain pen kay Marco. Ibalik mo yan sa kanya. Nang dumalaw si Lina, ikinwento ni Maya ang lahat. Hula ni Lina. Siguradong nakita niya ang ukit sa pen kaya napagkamalan niyang gusto mo si Ethan. Ganyan talaga ang selos, nagiging bulag ang mga lalaki. Kahit na, umiling si Maya, kitang-kita ang sakit sa kanyang mga mata, hindi niya pa rin dapat ako tratuhin ng ganito. Pero pakinggan mo ang puso mo, Maya, payo ni Lina. Nakikita ko naman na kapag mabait siya sa'yo, hindi mukhang peke. Hindi nagtagal, muling humanap ng paraan si Ethan para makipag-ugnayan kay Maya. Tutulungan kitang makakuha ng scholarship sa ibang paaralan. Sa pagbabago ng kapaligiran, baka mahanap mo ulit ang dating Maya na inosente at masayahin. Tumingin si Maya kay Ethan, malungkot na ngumiti. Salamat, Ethan. Lagi mo akong iniisip. Umiling siya. Pero ayoko nang bumalik sa nakaraan. Ang dating Maya ay laging nangangailangan ng tulong ng iba. Pero ang Maya ngayon, natutunan ko ng umasa sa sarili ko, natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. Kaysa takasan ang lahat sa pamamagitan ng pag-aaral sa ibang bansa, gusto kong manatili dito, harapin ang lahat, para tunay na mahawakan ang buhay ko. Iniabot niya ang kamay. Ethan, magkaibigan pa rin tayo, ha? Sana suportahan mo ang desisyon kong ito. Tiningnan ni Ethan ang katatagan sa mga mata ni Maya, naunawaan niyang ang babaeng nasa harap niya ay tunay nang nagmature. Kinuha niya ang kamay nito, isang pagkakamay ng pagkakaibigan at respeto. Bumalik sa trabaho, sumama si Maya kay Lina sa isang real estate auction. Ang target niya ay isang lupa sa labas ng Tagaytay, na sa unang tingin ay walang mataas na commercial value. Ngunit alam ni Maya, batay sa alaala ng nakaraang buhay, na may malaking potensyal itong kumita sa malapit na hinaharap. Kabalintunaan, naroon din si Mateo Elizalde sa auction. Pumunta siya roon hindi dahil sa halaga ng lupa, kundi dahil ang kasalukuyang may-ari ay isang matandang kaibigan ng pamilya Elizalde na nagigipit. Nais niyang tulungan ito ng hindi direkta sa pamamagitan ng pagbili ng lupa sa magandang presyo. Ang pagdating ni Mateo ay naging dahilan din para agad na dumating si Sofia Gonzalez, hindi pinalampas ang pagkakataong mapalapit sa kanya. Patay, nandito rin si Mateo Elizalde, paano natin siya matatalo, nag-aalalang sabi ni Lina. Nagsimula ang auction. Agad na nagbigay ng panimulang bid si Mateo na 50 milyong piso. Taasan mo pa, ate, pag-udyok ni Maya kay Lina. Kumunat ang noo ni Lina, pero hindi siya kapos sa pera. Napaisip si Maya, saka kinuha ang telepono at nag-text kay Mateo, Ginoong Elizalde, dahan-dahan lang po. Sinasabi ko po ang totoo, may potensyal kumita ang lupang ito, kahit hindi ako 100% sigurado. Bilang pagtanaw na lang po sa nakaraan, pwede niyo po bang ipaubaya na lang sa akin ito? Nabasa ni Mateo ang text, bahagyang sumingit ang ngiti sa kanyang labi. Patuloy siyang nagtaas ng bid laban sa ibinigay ni Lina, ngunit pagkatapos niyang manalo sa auction, agad niyang hiniling sa organizer na ilipat ang pangalan ng lupa ng direkta kay Maya de la Rosa. Natulala si Maya. Nagmamadali niyang hinabol si Mateo ng paalis na ito. Bakit mo ginawa yon? Huminto si Mateo, lumingon para tingnan siya, komplikado ang mga mata. May dahilan ako kung bakit kailangan kong makuha ang lupang iyon. Ang ibigay ito sa'yo, dahil gusto mo ito.
Sabi niya saka sumakay sa kotse at umalis. Iniwan si Maya na tulala habang hawak ang titulo ng lupa. Pagbalik sa kanyang apartment, tulala si Maya habang tinitingnan ang titulo, naghihintay ng tawag mula kay Mateo para magpaliwanag, ngunit nanatiling tahimik ang telepono. Dumating si Lina, at nang makita ang itsura niya, hindi napigil ang questionin siya. Kakahapon lang sinisisi mo siyang hindi ka nirerespeto, kinokontrol ka. Tapos ngayon binigyan ka niya ng buong entablado, para magpakitang gilas sa harap ng maraming tao, tapos hindi man lang tumawag para kontrolin ka. Bakit mukha kang bigo dyan? Hindi alam ni Maya kung paano sisigot. Ang magkahalong emosyon sa kanyang puso ay lalong nagiging magulo. Samantala, ang ina ni Mateo ay nagpaplano na magdaos ng isang pribadong salo-salo sa kanilang bahay, na may pangunahing layunin na paglapitin ang kanyang anak at si Maya. Sa kasamaang palad, ang planong ito ay narinig ni Sofia Gonzalez. Isa na namang masamang balak ang nabuo. Sa salo-salo, mainit at masaya ang kapaligiran. Si Sofia ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang kabaitan, lumapit kay Maya, Maya, pwede mo bang alalayan si Lola Elizalde saglit? Gusto niyang lumabas sa may beranda para magpahangin. Nag-alinlangan si Maya, hindi kailanman ibibigay ni Sofia sa kanya ang pagkakataong makuha ang loob ni Lola ng ganoon kadali. Ngunit sa harap ng lahat, hindi siya makatanggi. Sumunod siya kay Sofia papunta kay Lola Elizalde. Nang silang tatlo na lang ang nasa malapit sa tahimik na hagdanan, kung saan walang CCTV camera, biglang kumilos si Sofia. Nagkunwari siyang nadulas, malakas na itinulak si Lola Elizalde, dahilan para mahulog ang matanda pababa ng hagdan. Diyos ko! Lola, sumigaw si Sofia sa takot, saka lumingon kay Maya, matalim ang mga mata. Walang utang na loob na matanda. Ilang taon kitang pinagsilbihan, tapos gusto mo pang ipagkasundo ang babaeng to kay Mateo. Mapakla siyang tumawa, walang camera dito. PayPal abasin kung aksidente ito. Ikaw, ang mananagot. Sakto namang narinig ang sigaw, nagsimulang tumakbo papalapit ang mga tao. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Sofia, umupo sa tabi ni Lola, humahagulgol ng malakas, itinuturo si Maya, siya. Siya ang nagtulak kay Lola. Ako, pinayuhan ko lang siyang layuan si Mateo para mapagbigyan kami, pero hindi siya pumayag. Kaya ginawa niya ito kay Lola. Natulala si Maya sa perpektong pag-arte ni Sofia. Ngunit bigla niyang naalala, bago siya sumunod kay Sofia, hindi niya sinasadyang napindot ang record button ng video sa kanyang telepono. Sakto namang tumakbo papalapit si Mateo. Tiningnan niya ang sitwasyon, ang nagpapanik, pekeng, mukha ni Sofia at ang tulalang ekspresyon ni Maya. Nang walang pag-iisip, lumapit siya sa tabi ni Maya. Ayos ka lang ba? Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, naniniwala ako sayo. Sa loob ng ambulansya papuntang Makati Med, mabigat ang hangin. Hindi ko kailangan ang proteksyon mo, malamig na sabi ni Maya. Tiningnan siya ni Mateo, ang boses ay may malalim na sakit, sinabi mo noon, dapat laging pagkatiwalaan ang pinakamalapit sayo. Maya, para sa akin, ikaw ang pinakamalapit. Basta't sabihin mong hindi ikaw ang nagtulak kay Lola, lubos akong maniniwala. Pero mukhang, hindi mo ako kailanman itinuring na pinakamalapit sayo. Sa ospital, inanunsyo ng doktor na nalagpasan na ni Lola Elizalde ang panganib, ngunit ang malakas na pagkahulog ay maaaring magdulot ng problema sa pag-iisip at pagsasalita sa hinaharap. Ang ama ni Mateo, na may malungkot na ekspresyon, ay nagbunyag ng isang hindi inaasahang impormasyon, ang nanay ko, balak niyang ay anunsyo sa salo-salo ngayong gabi ang paglilipat ng 5% ng shares ng Elizalde Corporation kay Sofia. Naaawa siya sa bata dahil hindi niya nakuha si Mateo, at nakita niyang nahihirapan ang pamilya Gonzalez, kaya gusto niyang tumulong. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Maya ang tunay na layunin ni Sofia. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang telepono para kunin ang ebidensya, ngunit nawawala ito. Kasabay nito, sa ibang lugar,
Hawak ni Bel Gonzales ang telepono ni Maya na napulot niya sa gitna ng kaguluhan sa salo-salo. Biglang umilo ang screen ng telepono na may mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ipinadala ni Maya gamit ang ibang telepono. Bel Gonzales, kung ayaw mong masangkot pa ng malalim ang buong pamilya mo rito, ibalik mo agad sa akin ang telepono. Huwag mong hayaang sirain ng katangahan ng ate mo ang lahat. Nabasa ni Bel ang mensahe, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Habang hindi pa lubos nagising at malinaw ang pag-iisip ni Lola Elizalde, sinimulan ni Sofia Gonzales ang isang bagong masamang balak. Humanap siya ng paraan para makipag-ugnayan kay Diego de la Torre, isang malayong kamag-anak, mula sa isang sangay ng pamilya de la Torre, isang taong sakim at laging naiinggit sa pangunahing linya. Nangako si Sofia na tutulungan si Diego na agawin ang napakalaking yaman ng pamilya de la Torre na malapit ng manahin ni Maya de la Rosa. Kung magtatagumpay, pakakasalan ni Sofia si Diego, para legal silang makinabang ng magkasama. Samantala, sa Elizalde Corporation, nakatanggap si Mateo Elizalde ng balita mula kay Marco. Ang lupa sa Tagaytay na binili niya at ipinangalan kay Maya ay kasama sa plano ng pagtatayo ng isang bagong pambansang museo. Ang inaasahang halaga ng bayad pinsala ay aabot sa napakalaking 380 milyong piso. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Pumunta si Maya sa Elizalde Tower para hanapin si Mateo, ngunit hinarang siya ng bagong receptionist. Paumanhin po, ma'am. May appointment po ba kayo? Ako si Maya de la Rosa, kasintahan ni Ginoong Elizalde, sabi ni Maya. Magalang ngunit puno ng pagdududa na ngumiti ang receptionist. Ma'am, araw-araw po ay maraming babae ang pumupunta rito na nagsasabing sila ang mapapangasawa, mayroon pa ngang may dalang tiyan na naghahanap kay Sir Elizalde. Paki-fill up na lang po ng information sheet. Sakto namang lumabas si Mateo mula sa elevator. Kasintahan ko siya. Tiningnan niya si Maya, may bahid ng panunukso sa mga mata. Bakit, nandito ka para maningil ng utang? Hindi itinanggi ni Maya, sa halip ay lumapit pa at kumapit sa braso niya. Oo nga, pero nagbago na ang isip ko. Ang utang na 5 milyong piso, napagdesisyonan kong gawing pambayad para suportahan si CEO Elizalde. Ano sa tingin mo? Malakas na tumawa si Mateo. Masayang dinala ang bago niyang pinagkakautangan sa kanyang pribadong opisina. Pagkasara pa lang ng pinto, hindi na niya napigilan ang sarili at hinayla si Maya sa kanyang mga bisig, hinalikan ito ng may matinding pagmamahal. Sobra kitang na-miss. Marahan siyang itinulak ni Maya, kinuha mula sa bag ang isa pang maliit na kahon na balot sa peles. Alam kong hindi mo nagustuhan ang pen na iyon. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay isang pares ng platinum na cufflinks, na may pino at masining na disenyo ng nakaukit na ME, kaya dinala ko na lang ang sarili ko para iregalo sa iyo. Iniabot pa niya ang isang maliit na card, sa loob ay may malambot na sulat kamay. Mateo, nais kong makasama ka, piliin ang isang buhay na puno ng malalim na pag-ibig, hanggang sa pumuti na ang ating mga buhok. Natunaw ang puso ni Mateo. Lahat ng tampo at pagdududa ay naglaho. Mahigpit niya itong niyakap, ngunit mapaglarong kinurot ni Maya ang kanyang tagiliran, pero galit pa rin ako sa iyo ha. Nawala ka ng walang paliwanag, hindi man lang ako kinontak ng 10 araw. Sa totoo lang, ilang araw lang, pero sinadya niyang palakihin. Sige na, napapatawang sabi ni Mateo, kasalanan ko. Kaya ngayon, kailangan ko nang tuparin ang tungkulin ng isang taong sinusuportahan, hindi ba? Yumuko siya para halikan sana itong muli nang bumukas ang pinto. Nakatayo roon ang ina ni Mateo, natigilan sandali saka nagmadaling nagkunwaring walang nakita. Ay, naiwan ko pala ang dokumento. Pautal-yutal niyang sabi saka mabilis na umalis. Nang makitang akma pa ring magpapatuloy si Mateo, napatawa si Maya at itinulak siya. Tama na nga yan, magtrabaho ka ng seryoso. Uwi ka sa Villa Elizalde mamayang gabi kasama ako. Nang gabing iyon, naghanda si Maya ng alak, mabangong kandila,
isang romantikong hapunan para hintayin si Mateo. Ngunit inabot na siya ng hating gabi, nakatulog na sa sofa, ay hindi pa rin ito umuuwi. Nag-aalala, tinawagan niya ito, ngunit ang sumagot ay si Marco, puno ng pagkataranta ang boses, Ms. Maya. Si Sir Elizalde, nagmamadaling umuwi sa inyo kaya naaksidente sa daan. Sa Street, Lux Medical Center, natulala si Maya habang pinagmamasdan si Mateo na walang malay sa kama ng ospital, may puting benda sa ulo. Isang matinding takot ang bumalat sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito, humahagulgol, Mateo, gumising ka. Pangako magiging mabait na ako, hinding-hindi na kita iiwan. Matapos ang isang mahaba at nakakatakot na gabi, sa wakas ay nagkamalay si Mateo. Ngunit ang tingin niya kay Maya ay ganap na estranghero. Sino ka? Kumunat ang noo niya, lumingon kay Marco, ilabas mo siya. Parang dinurog ang puso ni Maya. Hinayla siya palabas ng ina ni Mateo, isinalaysay ang sinabi ng doktor, nagkaroon ng malakas na pagkaalog sa utak si Mateo, isang bahagi ng kanyang alaala ang pansamantalang nasira, nagsara. Sabi ng doktor, maaaring maalala niya ulit, maaari ring hindi. Hinawakan niya ang kamay ni Maya, inalo ito, pero naniniwala akong mahal ka niya ng ganyan, siguradong maaalala ka rin niya agad. Ngunit matigas na tumanggi si Mateo na makipagkita kay Maya. Sa desperasyon, palihim siyang pumasok sa pribadong apartment nito sa BGC, Bonifacio Global City, habang wala pa ito sa ospital. Yakap ang polo shirt na may pamilyar pang amoy nito, ang pangungulila at takot na mawala ito ay nagpaiyak sa kanya ng husto. Pagbalik ni Mateo sa apartment, nang makita si Maya, lalo siyang naging malamig at malayo. Paulit-ulit niya itong pinalalayas. Mateo, humahagulgol si Maya, ikaw mismo ang nagsabi, kahit ilang beses pa tayong magkita, mamahalin mo pa rin. Ako sa unang tingin. Alam kong estranghero lang ako sa iyo ngayon. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ako agad, hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataong makausap ka. Ayokong makipag-usap sa'yo, putol ni Mateo, malupit ang boses. Kung gayon, babalik ako sa Villa Elizalde para hintayin ka. Hindi pwede, sigaw ni Mateo, matalim ang mga mata, pinagbabawalan kitang tumapak sa Villa Elizalde. Kung hindi, ipagigiba ko agad ang lugar na iyon. Tiningnan niya ito, bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa puso ni Maya. Hindi ko alam kung paano tayo nagmahalan noon, pero mula ngayon, ayoko nang magkaroon pa ng anumang ugnayan sa'yo. Tayo, maghiwalay na tayo. Hindi mapakali si Maya, ngunit hindi niya mapipilit ang isang taong nais na siyang itakwil. Ang puso niya'y sumisikip sa sakit na parang pinipiga. Kinabukasan, lumitaw si Maya de la Rosa sa Elizalde Corporation, hindi bilang kasintahan, kundi bilang pinagkakautangan. Hiniling niya kay Mateo na bayaran ang pinsalang moral at bayad sa paghihiwalay. Binasa ni Marco ang listahan ng mga hinihinging bayad na ibinigay ni Maya, namutla ang mukha halos kasama rito ang lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Mateo Elizalde, maliban sa Villa Elizalde at sa pangunahing mansyon ng pamilya. Ang huling kasunduan ay malinaw na nagsasaad, kung hindi kayang bayaran ng mga ari-arian, kailangang ipagpatuloy ni CEO Elizalde ang kontratang suportahan, mahalin at alagaan si Maya de la Rosa habang buhay. Akala ng lahat ay magagalit si Mateo, ngunit laking gulat nila nang malamig niyang pinirmahan ang mga papeles, pumayag na isuko ang lahat kay Maya, tanging ang Villa Elizalde ang itinira. Pag-uwi sa bahay, pinagalitan ng ama ni Mateo ang anak kung bakit napakadali nitong hinayaang kunin ni Maya ang halos lahat ng kanyang yaman. Umiling naman ang ina ni Mateo, hindi mo naiintindihan ang batang iyon. Kung talagang mukhang pera siya, hindi niya tatanggihan ang napakalaking yaman ng pamilya de la Torre. Sinusubukan niya lang pukawin si Mateo. Malamig lamang na idineklara ni Mateo, kung ano ang utang ko sa kanya, babayaran ko ng buo. At ngayon, pag-uusapan namin ang engagement kay Sofia Gonzalez.
Pinuntahan ni Ethan Castillo si Maya, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. May itinatago sigurong malaki si Mateo, Maya. Hindi niya kailanman nagustuhan si Sofia. Kahit pa nakalimutan ka niya, imposibleng pumayag siyang makipag-engage dito ng ganito kabilis. Nang makita ang pagod at lungkot sa mukha ni Maya, naawa si Ethan at inalok na ihatid siya sa kanyang apartment. Paglabas pa lang nila ng coffee shop, biglang sumulpot si Mateo, hinayla ang braso ni Maya. Huwag mo siyang hahawakan, babala niya kay Ethan. Inagaw ni Maya ang kanyang braso, mapait na tumawa, nakalimutan mo na ako, di ba? Sukdulan ang galit mo sa akin, di ba? Bakit ka pa nag-aalala kung sino ang kasama ko? Dahil sa ilang araw na hindi pagkain, dagdag pa ang matinding emosyonal na dagok, biglang nahilo si Maya at nawalan ng malay sa mga bisig ni Mateo. Nang magising si Maya sa ospital, wala na roon si Mateo. Ikinwento ni Ethan, nung nawalan ka ng malay, parang nababaliw siya sa pagtawag sa pangalan mo. Pero pagdating natin dito, nagmamadali siyang umalis. Narinig ko siyang bumubulong na, kailangan mo raw lumayo sa kanya para maging ligtas ka. Ang mga salita ni Ethan ay nagtanim ng munting pag-asa sa puso ni Maya. Dumating ang araw ng engagement party ni Mateo at Sofia sa isa sa pinakamarangyang hotel sa Maynila. Pinaalalahanan ng ina ni Sofia ang anak na subukang suyuin at kunin ang loob ng pamilya Elizalde. Nakatayo sa tabi si Belle, puno ng pangamba ang puso. Alam niya ang kasamaan ng kanyang ate. Kung talagang makakaakyat si Sofia sa taas, magkakaroon pa kaya sila ng ina ng puwang sa bahay ng mga Gonzales. Dumating na ang takdang oras. Si Sofia Gonzales, napakaganda sa mamahaling damit, nakakapit sa braso ng ama, mayabang na lumakad papunta sa altar. Ngunit ang naghihintay doon ay hindi si Mateo Elizalde. Sa halip, ay nalalaya ni Ethan Castillo si Maya de la Rosa papasok mula sa pangunahing pinto. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Pumunta ako rito hindi para agawin ang groom, malakas na sabi ni Maya, umalingaw-ngaw ang boses sa buong bulwagan, kundi para linisin ang pangalan ko. Itinaas niya ang telepono, pinatugtog ang recording na palihim na ipinadala sa kanya ni Belle Gonzales matapos matanggap ang babala. Ang boses ni Sofia na umaamin na siya ang nagtulak kay Lola Elizalde, alam na walang kamera kaya isinisi kay Maya, ay malinaw na narinig ng lahat. Isang abogado na kumakatawan sa pamilya Gonzales ang mabilis na tumayo para tumutol, maaaring peke ang recording na ito. Kung totoo man, bakit hindi ito mas maagang inilabas ni MS de la Rosa? Sakto namang bumukas muli ang pinto ng bulwagan. Ay nalalaya ni Mateo Elizalde si Lola Elizalde, na medyo nakarecover na at naaalala na ang lahat, na dahan-daang pumasok. Tiningnan ni Lola si Sofia nang may sukdulang. Pagkadismaya at sakit, hindi ko akalain, na nag-alaga pala ako ng ahas sa aking tahanan. Sumenya si Marco sa mga pulis na nakaabang sa labas para anyayahan si Sofia Gonzales na lumabas para mag-usap. Ang masamang balak ni Sofia ay ganap ng nabigo. Bumaling si Lola Elizalde at niyakap si Maya. Aking apo, patawarin mo ako at hinayaan kitang dumanas ng maraming paghihirap. Siniko ng ina ni Mateo ang anak, ano pang hinihintay mo, samantalahin mo na ang pagkakataong ito para makipag-ayos sa kanya. Laking gulat ng lahat nang tumingin si Mateo kay Maya at sinabing, ang mga pinsalang moral na dinanas mo, babayaran ko ng pera. Nang marinig ito, hindi na nakapagpigil si Ethan Castillo. Lumakad siya sa harap ni Maya, lumuhad sa isang tuhod. Maya de la Rosa, taimtim niyang tiningnan ito, hihiramin ko ang naudlot na engagement ni Ginoong Elizalde ngayon para formal na mag-propose sa babaeng mahal ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaligayahang nararapat sa iyo. Pakiusap, pagkatiwalaan mo ako kahit minsan lang. Napigil ang hininga ng lahat sa bulwagan. Tumalikod si Mateo, mahigpit na ikinuyom ang mga kamao. Naaalala niya ang lahat ng masasayang sandali nila ni Maya. Ngunit hindi niya magawang umamin,
hindi niya magawang hilahin ito sa panganib na kinakaharap niya ang banta mula kay Diego de la Torre at sa mga makapangyarihang puwersa sa ilalim na nagnanais na agawin ang yaman nito. Ang pagpapanggap na nawalan ng alaala at pagpayag na makipag-engage kay Sofia ay pansamantalang plano lamang para protektahan si Maya. Ngunit ngayon, tila nagiging kabaligtaran ang epekto ng kanyang plano. Tiningnan ni Maya si Ethan na nakaluhod sa harap niya, saka tumingin sa naninigas na likod ni Mateo. Gulong-gulo ang kanyang puso. Dapat ba niyang piliin ang kaligtasan at sinseridad ni Ethan, o patuloy na maniwala sa pag-ibig na puno ng pagsubok ngunit matindi kay Mateo? Dumating na ang sandali ng pagpapasya. Sa harap ng taimtim na pag-aalok ng kasal ni Ethan Castillo, marahang umiling si Maya de la Rosa, ang mga matay nakatuon sa likod ni Mateo Elizalde na nakatalikod. Hindi siya makapayag, ang puso niya'y naghihintay pa rin sa iisang tao. Tumingin ng malalim si Ethan sa kanyang mga mata, naunawaan ang niloloob ng kaibigan. Ngumiti siya ng malungkot ngunit puno ng pag-unawa. Sige, Maya, handa akong samahan kang tapusin ang dulang ito, hintayin siya hanggang sa huling sandali. Tila huminto ang oras. Si Maya, sa kanyang puting bestida, ay nakatayo sa harap ng pinto patungo sa pansamantalang altar ng isang naudlot na dula. Mahigpit na hinawakan ni Lina ang kanyang kamay. Maya, sigurado ka na ba? Sakto namang bumukas ang pinto. Hindi tunog ng musika, kundi nagmamadaling mga yapak. Sumugod si Mateo Elizalde. Malakas na hinayla si Maya mula sa kamay ni Ethan, ang mga matay puno ng pagkalito at sakit. Anong ginagawa mo? Tanong ni Maya, nanginginig ang boses dahil sa halo-halong emosyon at galit. Bakit kung galit ka sa akin ay sisirain mo pa ang kasal ko? Tumulo ang kanyang mga luha. Sinabi mong lagi kang mananatili sa tabi ko, poprotektahan mo ako, pero ilang araw pa lang ang nakalipas, nakalimutan mo na ba ang lahat? Maya, parang awa mo na. Hayaan mo na akong kalimutan ka, sigaw ni Mateo, puno ng sakit ang boses. Talagang, hindi na kita pwedeng makasama pa. At doon, ikinwento niya. Sa mga araw na walang malay siya matapos ang aksidente, na naginip siya ng isang mahabang panaginip, isang ibang bersyon ng nakaraang 3 taon. Doon, nagkita rin sila sa parehong mahirap na sitwasyon sa simula. Ngunit ang Maya sa mundong iyon ay piniling pagkatiwalaan si Angelo Reyes. Dahil sa takot na mapahamak ito, takot na maulit ang trahedya, ang Mateo sa panaginip ay walang awang ikinulong siya sa Villa Elizalde. Tiniis niyang kamuhian siya nito, basta't maging ligtas lamang ito. Ngunit sa huli, ang Maya sa panaginip na iyon ay piniling magpakamatay para makatakas sa kanyang kontrol. Ang imahe niya na yakap ang malamig na katawan nito ay bumabagabag sa kanya hanggang ngayon. Nang marinig ito, umiling si Maya, walang tigil ang pagtulo ng luha. Hindi Mateo, hindi ako nagpakamatay. Naiiyak niyang ibinunyag ang masakit na katotohanan ng nakaraang buhay, ang katotohanang hindi niya kailanman lubusang naharap. Si Chloe Santos ang nagtulak sa akin pababa ng hagdan. Noong araw na iyon, dumating siya para ibigay ang imbitasyon sa kasal nila ni Angelo. Tuwang-tuwa na ibinunyag ang buong katotohanan, na ginamit lang ako ni Angelo para kikilan ka, na ang orihinal nilang plano ay lasingin ako at ibigay kay Mr. Tan, pero hindi nila inaasahang napunta ako sa maling kwarto mo. Naalala ni Maya ang matinding galit noon, gusto kong humingi ng katarungan, sa gitna ng pag-aagawan, itinulak niya ako. Si Aling Nena, nandoon din ang mayordoma, pero nakita niya akong mamamatay pero hindi tumulong. Tumingin siya kay Mateo, ang mga matay puno ng pagsisisi at huling pasasalamat. Ang ako noon, napakatanga, hindi. Nakilala kong sino talaga ang nagmamahal sa akin. Niloko ko ang sarili ko, sa huli ipinagkanulo ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Salamat, Mateo, dahil kahit noon, pinili mo pa ring mahalin ako. Ngunit ang ako noon,